Mahigit sa 19,000 pamilya na ang apektado ng patuloy ng buhos ng ulan sa Pangasinan. Dahil dito, nananatili sa Blue Alert status ang lalawigan. Yan ang ulat ni Jenry Del Rosario ng Philippine Information Agency, Pangasinan. Nananatili sa ilalim ng Blue Alert status ang lalawigan ng Pangasinan habang nagpapatuloy ang pag-ulan dulot ng habagat na pinalalakas ng low pressure area sa silangang bahagi ng Luzon. Agad na nagpatupad ng full emergency response ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang protektahan ang mga komunidad sa mga lugar na may mataas na banta ng kalamidad. As of 5 p.m. ng July 21, umabot na sa higit 19,000 pamilya o nasa higit 50,000 individual ang naitala ng PDRRMO na naapektuhan ng masamang panahon. Kagabi, sa kasagsagan ng malakas at walang tigil na ulan, ay tuloy-tuloy ang ginawang rescue operations ng mga local DRRM gamit ang mga preposition equipment para sa agarang pagtugon sa mga emergency. Ayon kay Pia Flores, Emergency Operations Center Unit Head ng PDRRMO, nananatiling nakaalerto ang lahat ng response teams at patuloy ang heightened monitoring. Per latest advisory po ng Pag-asa, mararanasan po natin yung ganitong pag-ulan. So ina-expect pa rin po natin na may dalang rainfall itong si hanging habagat na maaaring umabot ng 50 to 100 millimeters of rainfall. Inaasahan din po natin na itong namong LPA ay may magkakaroon ng panibagong development na maaaring makaapekto sa ating lalawigan at ina-expect po natin na hanggang weekends po ay makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Nakapagtala na ng pagbaha sa ilang lugar, kabilang ang Dagupan City, Lingayen, Mga Tarem, Calasiao, Santa Barbara, Aguilar, Bugalyon, Labrador, Dasol at Bayambang. May mga ilang kakalsadahan din ang nanatiling impassable sa mga light vehicles sa lungsod ng Dagupan dahil sa pagbaha na sinabayan pa ng mataas na high tide. Nasa above normal level ang tubig sa mga ilog ng Balincaging sa Mabini, Banyaga sa Bugalyon, Kayanga sa San Fabian at Pantal sa Dagupan. Samantala, umabot na sa critical level ang Marusay River sa Calasiao at Sinukalan sa Santa Barbara as of 5 a.m. ngayong araw. Sa San Nicolas, isang landslide ang naganap sa kahabaan ng Villaverde Road, dahilan upang agad na magsagawa ng clearing operations sa tulong ng Department of Public Works and Highways. Samantala, sa agrikultura, umabot na sa higit 7 milyon ang estimated damages sa mga high-value crops at mga palay, habang higit 104,000 ang naitalang damages sa livestock kung saan nalunod o namatay dahil sa hypothermia ang mga alagang baka, kalabaw, pato at kambing. Isang minor de edad naman ang naitalang nasugatan sa bayan ng Dasul dahil sa nahulog na debris mula sa bahay na nahulugan ng naputol na puno noong July 19. Nagtutulungan naman ang Provincial Social Welfare and Development Office at mga lokal na opisyal sa pagbibigay ng tulong, relief goods at psychosocial support sa mga apektado. Dagdag pa ni Flores, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng PDRRMO sa Office of Civil Defense Ilocos para sa posibleng dagdag na logistics, tauhan at kagamitan. Nagbabala rin ang PDRRMO sa mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa umiiral na gale warning. Nanatiling suspendido ang klase at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno ngayong July 22 dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Mula rito sa Santa Barbara, Pangasinan, para sa Integrated State Media, Jenry Del Rosario ng Philippine Information Agency, Pangasinan.